Bago pa man mauso yung mga ready-made na palaman sa supermarket, ito talaga ang ginagawa ng mga nanay noong mga 90s. Ito yung OG na palaman na talaga namang hindi mawawala sa kahit anong handaan. Ang una ay kailangan natin na medyo malamig-lamig na butter. Lagyan na natin ito ng mga pampalasa, asukal, paminta, asin, basil, at gamit ng tinador ay kailangan natin ito i-whisk. Pero napapansin ko medyo pagkamalambot talaga yung ating butter, kaya nilagay ko pa ito saglit sa freezer. Meron tayo ditong bell pepper at pinasadahan ko lang ito sa apoy para ma-toast. Mas lumalabas kasi yung aromatic flavor nito. At ito rin yung isa sa nagpapasarap talaga dito sa ating palaman. At hiwain lang ito ng maliliit. Naglagay din ako dito ng garlic powder at nag-shred na rin ako dito directly yung ating 160 grams na cheddar cheese. Dito ay wala muna tayong exact measurement kasi tansya-tansya lang. Sa ating mayonnaise, sa mga naglagay ako dito na mga 1/3 cup. So sa consistency ay depende na yan sa inyo kung gaano kalapot o medyo kalabnawan ng konti ang inyong palaman. Pero mas maganda kung nasa gitna lang, kasi kapag nilagay naman ito sa ref ay medyo magsaset pa ng bahagya. Nag-add pa ako dito ng konti ng asukal at haluing mabuti. O diba, napakadali. Masarap din naman yung mga nabibili natin mga palaman sa supermarket, yung mga ready-made na mga pimiento na katulad nito. Pero syempre, wala pa rin tatalo kapag ito ang ginawa talaga sa bahay. Kapag hindi naubos, ilagay ito sa food airtight container at ito ay tumatagal na mga 5 to 7 days sa ref. Syempre, alam ko nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Paki-comment naman kung ano pa yung pwede natin gawin na homemade na mga palaman, yung mga iba pang mga varieties or flavor na pwede natin gawin. Paki-comment naman sa comment box section. Bye!